Aurora Vance. Ako'y nagtiis sa pamilyang Vance para sa loob ng halos 20 taon. Ikaw, ginamit mo ang pagkatao ko upang mamasukan sa kayamanan ng Hayes. Ngayon, balik na tayo sa katotohanan. Ngayon, umalis ka na. Kunin mo ang mga gamit mo at bumalik ka sa tunay mong magulang. Aurora, tanggapin mo ang perang ito. Pakiusap, kunin mo. Maaari itong makatulong sa pangangailangan. Baliw ka ba? Bakit magbibigay sa estranghero? Aurora Vance, hindi ka aming anak, kaya lumayas ka sa Hayes. Huwag mo na kaming gambulin. Kaya pagkatagpo niyo sa tunay niyong anak, madali niyo na akong itatapon. Aalis na ako ngayon, at hindi na ako babalik pa. Aurora Vance, pagkatapos ng 2 dekadang pagpapalit, oras mo nang maghirap. Kung ang anak natin ay babalik, huwag na nating itago ang mga lihim. Bakit hindi natin sabihin ang katotohanan tungkol sa ating pamilya? Huwag magmadali. Naalala mo si Serafina? Sa tingin ko mas mabuting, hindi muna natin sabihin sa kanya na tayo ang pinakamayamang pamilya sa Arcadia City. Sige, ganoon na lang gawin natin. Sa wakas, makikilala ko na ang tunay kong magulang. Narito na siya. Kumusta? Ako si Aurora. Ito ba ang tahanan ng pamilyang Vance? Ikaw si Aurora, ikaw ang kapatid kong babae. Ako si Marcus Vance, ampun ako ng ating mga magulang. May ampon din pala, mukhang hindi naman masama ang pamilyang ito. Tuloy ka na, kapatid. Naku, Aurora, nanay ko. Halika, umupo ka. Aurora, maligayang pag-uwi. Salamat ta. Gaya ng nakikita mo, ganito ang ating pamilya. Kung hindi mo ito matanggap, maaari ka pa ring umalis. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako isang maselan at mayabang na dalaga. Simula ngayon, magtatrabaho ako para suportahan ating 4 na miyembrong pamilya. 6 tayong lahat, pamilya kaming 6. Aurora, ako si Edward Vance, kuya mo. Sa ngayon, simpleng trabaho lang meron ako. Kumusta, Aurora? Ako si Aaron Vance, di ko mo. Delivery rider po ang trabaho ko. Kung gutom ka na, sabihin mo lang, ipaalam mo sa akin. Ako na ang bahala. Ako ang pangatlo mong kuya. Kakakilala lang natin. Oo nga pala. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Kaya pwede mo sabihin na walang trabaho. Maswerte ako at may 3 kuya na nag-aalaga sa akin. Napakasaya nito. Sige na, wag na tumayo dyan. Kain na tayo. Aurora, bakit hindi ka kumain? Hindi mo ba gusto ang luto? Hindi po, Nay. Masarap lahat ng luto ni Marcos. Kumain ka pa. Ito na ang pinakamasarap na kinain namin sa mga nakaraang araw. Hindi nga namin to karaniwang ulam, kaya sana'y kinain mo lahat. Salamat, Nay. 6 na tao ang dapat pakainin araw-araw. Kailangan kong kumita agad ng pera para mapaunlad ang aming pagkain. Aurora, hindi kami kasing yaman ng mga Hayes. Hindi mo kami pagtatawanan? Parang kapatid ni Serafina Hayes, mapagmataas at materyalistiko. Hoy, Marquez, tanggalin mo nga yung apron mo. Ang pangit kasi tignan. Ganun ba? Alam ko na, may naisip na akong solusyon. Magtayo ng coffee shop. Magtitinda ako ng kape. Taytendahan ng kape ang ibig mong sabihin? Nagtatrabaho ako dati sa isang kapehan. Mahusay ang kasanayan ko sa paggawa ng kape. Dagdag pa, kasama ang 3 kong kuya na magsuot ng maid uniform. Siguradong magiging hit ito. Magsusuot ng maid uniform? Hindi ba masyado yun? Naman, unang negosyo ng bunso nating kapatid para matulungan ng pamilya natin. Mas mabuti ito kaysa walang ginagawa sa bahay, di ba? Para sa lokasyon, maghanap tayo sa business district malapit sa mga opisina. Walang problema sa bentahan. Sasabihin ko sa mga kasamahan ko tungkol dito. Hihilingin kong suportahan tayo nila. Ayos. Ako ang magde-deliver ng pagkain, lalo na ng kape ng pamilya natin. Sige, magandang plano ito. Wala akong trabaho, kaya tutulong ako sa mga gawaing bahay. Desisyon na ito. Kain na tayo ng kain. Ginoong Kingston, natagpuan na ang iyong tagapagligtas. Nasaan siya? Si Miss Hayes po. Pamilyang Hayes sa South District. Maghanda ng regalo. Bibisitahin natin ang pamilyang Hayes bukas. Opo, naiintindihan ko. Nahanap din kita. Ginoong Kingston, maupo po kayo. Ginoong Kingston, maaari sanang ako ang pumunta sa inyong kumpanya. Bakit pa kayo nag-abalang pumunta? Ginoong Hayes, narito ako ngayon, para kay Miss Hayes. Kilala mo si Ginoong Kingston? Iniligtas kasi ako ni Miss Hayes noon. Narito ako ngayon upang opisyal na humiling ng kamay ni Miss Hayes. Si Ginoong Kingston na ito ay tila pambihira. Tamang desisyon ang pagpunta sa pamilyang Hayes. Serafina, kailan mo iniligtas si G. Kingston? Sa bahay ng mga Vance?
Itay, mga bagay na yon ay noong una pa. Ang importante ay, hinanap ako ni Ethan. Ang pagligtas sa buhay ni Iri Hayes, hindi ko malilimutan at ang kanyang balikat na may kapansin-pansing marka, malinaw na naalala ko. Marka sa kanyang balikat. Kahit sa ganitong kalagayan, hindi ba't biglaan masyado? Ang kasunduang ito? Itay, hindi naman biglaan. Lubos kong kagustuhan ito. Bakit parang hindi ko kilala? Si Iri Hayes, ibang-iba siya sa naaalala ko. Hindi naman tayo nagmamadali. Maaaring magsama muna kami ni Iri Hayes kung talagang ayaw niya. Hindi ba't pagpipilit yon? Paano naging pagpipilit ito? Ethan, ako'y lubos na nasisiyahan. Bata pa sila, hayaan nating magkilala muna. Magsundo na lang pag may nadama. Aalis na po muna ako. Itay, bakit hindi ninyo pinayagan na itakda ang kasal? Malaking desisyon ng pag-aasawa. Ang pamilyang Kingston ay pinakamakapangyarihan sa Arcadia City. Anong dapat ikabahala? Mukhang uugod-ugod ka na. Ginoong Kingston, masaya ako para sa'yo. Matagal na naming hinintay ito. Nakahanap ka na ng iyong tagapagligtas. Dumating na ang bagong pag-asa. Tumigil ka sa pagsasalita, magmaneho ka na lang. Sandali lang. Sariwang hiling na kape. Tikman ninyo. Subukan nyo. Halika't tingnan mo, maid cave na may mga poging lalaki. Sariwang hiling na kape. Edward, Aaron, huwag kayong masyadong tense. Mag-pose ng maayos. Marcus, bakit hindi mo tanggalin ang iyong shirt at ipakita ang iyong ebis sa mga dalaga? O pakikuha na nga. Wow, ang ganda ng tanawin. 3 tasa ang o-orderin ko. Ako rin, isa please. Huwag magunahan. Mag-ingat kayo. Hindi ko inakala na sisikat na si Ginoong Marcus Vance ay magsasara ng klinika at magtitinda ng kape bilang may. Sir, mali po ang pagkakilala niyo sa kanya. Ang kapatid ko ay hindi sikat na doktor. Gusto po ba ninyong umorder ng kape? Bakit parang kilala ko ang babaeng ito? Gusto mo ba ng kape? G. Ethan Kingston, anong dahilan ng pagpunta mo dito? Huwag mo sabihin dahil kape lang ang pakay mo. Ikaw naman, huwag mong sabihin, nagbebenta ka lang ng kape. Marcos, heto ang latte. Salamat, Aurora. Heto ang Americano. Americanos lang ang iniinom ko, salamat. Marcos, kilala mo ba ang ginoong ito? Kanina lang niya sinabi na ikaw ay tanyag na doktor. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko siya kilala. Mali ang taong hinahanap niya, malinaw. Kaya hindi mo talaga siya kilala. Ay, naalala ko na, siya pala. Dot ang may saplet sa akin. May saplot, magkano ang utang ni Marcos? Ako ang magbabayad. Sandali, kukunin ko ang pera. Hindi ba ito ang peking mana ng pamilyang Hayes? Kawawang si Miss Vance. Si Aurora Vance, di ba? Paano siya naging katulong? Alam mo, dapat alam mo ang lugar. Ikaw, bilang katulong, bagay na bagay sa'yo, natural na papet. Ang nakaw na yaman, sa huli, babayaran din. Ang peking mana, siya ba, hindi si Serafina, ang nagligtas sa akin? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para masaksihan ang pagbagsak mo. Mas lalo kang naghihirap, mas masaya ako. Lumabas ka, hindi ka welcome dito. Oh, mahal kong kapatid, ilang araw lang ang nakalipas. Magkapatid tayo. Ngayon paalisin mo na ako ng ganito. Napakasakit nito sa akin bilang kapatid. Bakit ka ganyang mangasar? Hindi ba't ikaw ang mapagmataas at materialistiko? At nang malaman mong ikaw ay isang Hayes, hinamak mo ang pag-aaruga ng pamilya natin at binaliwala ang mahabang taon ng kabutihan namin. Bumalik sa pamilya Hayes nang walang paabi? Nararapat lang sa'yo yan. Oh, naalala ko bigla, hindi ba't ikaw ang nagnais ng magandang buhay para sa anak mo? Dot ang nagpalit sa atin ng ipanganak, hindi ba, G. Vance? Ang kapal ng mukha mo. Huwag po kayong magalit. Ako po ang tunay ninyong anak. Miss Hayes, umalis na po kayo. May negosyo pa kaming dapat asikasuhin. Ay, Ethan. Anong ginagawa mo dito? Tingnan mo sila, lahat sila nang aapi sa akin. Sa tingin ko, ikaw ang nang-aapi sa kanila. Salamat. Bibisita ako para magkape mamaya. Oh, Ethan. Ethan, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Ay, nako. Nagpapasaya pala sa'yo ang magbilang ng pera? Marcos, hindi ko akalain na ganito kalaki ang kikitain natin ngayon. 10,000 dolyar. Kung ganyan kada araw ang kinikita natin, di magtatagal. Makakapagtayo tayo ng kapehan. Aurora, kahit anong nais mong gawin, susuportahan ka namin. Tungkol sa huling investigasyon kay Miss Hayes, may impormasyon ba tayong nakalitaan? Wala po, sir. Si Miss Hayes nga po ang sumagip sa inyo.
Imbestigahan ang kapatid ni Marcus Vance. Kumpletuhin ang files niya sa loob ng 2 oras. Opo, sir. Ay, anak ko. Mahal kong anak, sino ang nagalit sa'yo? Sabihin mo agad kay mama, ako na ang bahala sa kanila. Kasalanan ni Aurora Vance ang lahat. Nagkasalpukan lang kami kanina, at nasaksihan ni Ethan. Ngayon ayaw na niyang kausapin ako. Naku naman, huwag kang malungkot. Nasasaktan ang puso ko para sa ikaw pa rin ang pinakamabuti, malinis at walang bahid, hindi tulad ni Aurora Vance. May malaking peklat siya sa balikat. Ang kabutihan ni Miss Hayes nang ako'y iligtas niya, lagi kong daladala sa puso, at ang peklat ni Miss Hayes sa kanyang balikat, malalim din itong naiwan sa isip ko. Peklat. Anong itsura ng peklat niya? Ipakita mo. Nandito ako. Tingnan mo. Baka ito yung peklat na sinasabi ni Ethan. Mukha nga. Ginoong Kingston, nandyan na po ang resulta. Mabilis. Ang kapatid ni Ginoong Vance na si Miss Vance ay pinagpalit ng sanggol ng pamilya Hayes noong ipinanganak. Kanila lang pong binalik sa pamilya Vance ilang araw nakalipas. Ibig sabihin, si Aurora Vance ang aking tagapagligtas. Paumanhin, Ginoong Kingston. Hindi ko pa po naikumpirma ang bahaging iyon. Imbestigahan. Opo, sir. Kung gayon titingnan ko, kung may birthmark siya sa balikat. Ginoong Kingston. Amerikano ulit ngayon? Hintayin niyo po ako dyan. Ginoong Kingston, mainit na po ang kape. Hindi dapat malaman ni Ethan na si Aurora Vance ang kanyang tagapagligtas. Nako, Aurora. Salamat, Kingston. Nako, Aurora. Muntik ka nang mahulog kanina, natakot ako sa'yo. Buti na lang andito si Ethan. Dapat tugma ito sa birthmark, kung hindi, mabubuyo kayo. Oo, huwag mag-alala. Aurora Vance. Ninakaw mo na ang aking 20 taong yaman at pribilehiyo. Huwag mo nang agawin ang lalaki ko. Akin dapat ang titulong Mrs. Kingston. Ikaw nga talaga. Nahanap din kita. Ethan, huwag kang titingin. Ang pangit talaga ng birthmark na to. Si Serafina Hayes pala ang nagligtas sa akin. Nagduda pa ako sa kanya. Paano niya nakuha ang birthmark ko? Bakit ka nandito? Mr. Kingston, halos bayad na ang utang ko. Sa'yo, bakit ka pa nandito? Sa tingin ko kasi, ang sarap ng kape ng kapatid. Gusto ko pa ng isang tasa. Marcus, anong dahilan ng pagpunta mo? Aurora, pagod ka ba ngayon? Hindi, Marcus. Hindi pagod. Itong si Marcus Vance. Dating walang pakialam sa akin. Ngayon ang bait-bait niya kay Aurora. Hindi ba't sinabi ko nang, hindi ka welcome? Anong lakas ng loob mong bumalik? Hindi ka ba natatakot sa akin o kay Edward? Marcus, magkapatid naman tayo dati. Kailangan bang maging walang puso? Ngayon mo naalala na magkapatid tayo? Marcus, alam kong nasaktan kita noon sa mga ginawa ko, pero wala akong magawa. Kaya nga ako bumalik para makita kayo. Miss Hayes, salamat sa pakiusap mo. Pero payo ko sa'yo. Lumayo ka sa kapatid ko. Pag may nasaktan siya dahil sa'yo, babayaran mo. Marcus, ilang taon tayong magkapatid. Ilang araw mo palang kakilala si Aurora. Bakit siya ang bait mo? Iba si Aurora sa'yo. Hindi siya hambog. Nagmamahal siya sa pamilya natin. Karapat dapat siya sa pagmamahal. Marcus, tungkulin ko ito bilang pamilya. Magkakapamilya tayo. Kayong lahat. Nandito si Ethan ngayon. Hindi ko pa kayang lalayuan ng pamilya Vance. Marcus, pakiusap intindihin mo. Ang Hayes ang aking tunay na magulang. Ayokong masaktan ang kanilang damdamin, pero hindi ko inasahang masasaktan sina nanay, tatay, at mga kapatid. Ano kaya ito? 5 milyong dolyar ang laman ng card na ito. Panggastos lang ito mula sa ama ko. Ipapasa ko na ito sa'yo. Ituring mo itong kompensasyon para sa'yo. Kunin mo ang pera at umalis ka. Hindi namin kailangan yan. Kung hindi ito sapat, may isa pa akong tindahan sa sentro. Pwede kang pumunta doon para magtayo ng kapehan. Serafina, kailan ka pa naging mapagbigay? Mabait talaga si Miss Hayes. Nako, Ethan, ito lang ang dapat kong gawin. Naku po, Serafina, sakto ang tulong. Paano mo nalaman na ang maliit kong tindahan ay laging nasa init at hangin? Ang hirap na nga ng buhay ko. Sa perang at sa tindahang yon, makakapagtayo na ako ng kapehan. Maraming salamat, Serafina. Nasaan ang titulo ng tindahan? Huwag kang makulit, Aurora Vance. Huwag mong abusuhin. Mabait si Miss Hayes. Naniniwala ako na hindi siya magsisinungaling. Alaynan. Paano ko gagawin yun? Papadala ko ang katulong na magdala ng titulo mamaya. Ayos, kaya kami. Maghihintay dito.
Aurora Vance, abangan mo. Nanay, tatay, may nakita akong pera ngayon. Tingnan ko nga. Kumusta po? Galing ito kay Miss Hayes. Ang titulo ng lupang ipinadala niya. Pakikuha po ito. Maraming salamat po. Tatay, nanay, tingnan nyo. Ito ang titulo mula kay Serafina. Titulo ng lupa? Aba, si Serafina Hayes. Pumunta siya sa tindahan ng kape. Nagpakitang gilas kay Ethan. Nagpanggap na makapangyarihan. Nagpakita ng pagkamapagbigay. Binigyan pa tayo ng titulo at $5 milyong. Naku, Serafina, kanina pa siya. Nagpapahirap sa sarili. Nanay, pag libre ang pera, kunin na natin, di ba? Tatay, nanay, inaantok na ako. Magpapahinga muna ako. May tindahan pa bukas. Sige anak, pahinga ka na. Ha, si Aurora natin. Ang busy niya nitong mga nakaraang araw. Naaawa ako sa kanya. Kasalanan mo to. Hindi ba to masamang ideya nyo ni nanay? Pinagtitest nyo pa siya? Malapit na birthday niya. Sa salo-salo, ibubulgar ko na. Ang totoong siya'y bilyonarya. Tagapagmana. Sa wakas, Ito ba talaga ang cave natin? Wow, may sarili na tayong cave ngayon. Aurora, sa kape na ito, di ka na kailangang ma-expose sa labas. Aurora, para sa sorpresang ito, ang 3 kapatid mo ay nagsumikap ng todo. Sobrang gusto ko ang cave na ito. Pero saan tayo kumuha ng ganitong pera? Huwag kang mag-alala, si Kuya Edward ang nagdala ng materyales. Mga tirang materyales daw sa Renovasayon. Kinuha namin, at ginamit ng maayos. Sige, magpatuloy kayo. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Oh, nga pala. Aurora, ito, espesyal na recipe ang ginawa ko para sa'yo. Sikretong recipe. Anong klaseng recipe? Ito'y espesyal na, kape pangbawas timbang para sa'yo. Kape pampapayat? Walang masamang epekto, di ba? Huwag kang mag-alala, walang epekto kundi pampapayat. Nanay. Andy Hayes. Malapit na ba tayo ng ganito? Tawagin ninyo akong Ginang. Hayes. Tandang, huwag kang magmalabis. Lupain ito ng pamilyang Vance. Talaga. Ang tindahang ito, kailan pa naging inyo ito? Kailan naging atin? Tanungin ang anak mong gintong puso. Inay, wala akong kinalaman dito. Sa tingin ko, sa Kim lang ang mga Vance. Tumahimik ka nga. Ngayon ko malalaman kung gaano katibay ang pamilyang Vance. Kung ayaw niyong maghirap, isauli niyo agad ang titulo at bangko card sa anak ko. Nakikiusap pala kayo? Tingnan mong mabuti. Kanina nakapangalan ito. Ito ang susunod. Katabi ng tindahan ni Serafina Hayes. Nakakaginhawa. Imposible. Saan mo nakuha ang pera? Ninakaw mo ba sa pamilyang Hayes? Serafina Hayes, huwag kang lumampas. Pinaghirapan ko ang perang ito. Kunin mo ang card at titulo. Kung mawala, hindi ako pananagutan. Binibini Vance, espesyal akong pinadala ng CEO ko. May handog na panregalo para sa inyo. Ano ito? Ito ang titulo ng plantasyon ng kape sa El Oria. Sabi niya ang galing ng kape ninyo, kaya ipinagkakaloob ito sa inyo. Hindi ko ito matatanggap. Napakahalaga nito. Kaya mo yan. Miss Vance, tanggapin na po ninyo. Nagawa na po ang lahat. May nagbayad para sa akin. Sino ang eksaktong nagbayad? Bumalik ang kapatid mo. Hindi ko siya nakita. Maliit lamang itong palatandaan ng pagbati. Ginoong Davis, napakabait ninyo. Huwag ninyong luwalhatiin ang kapatid ko. Kayong kapatid niya ang nagpapalaki sa kanya. Ang pagbili ng plantasyong ito, marami ring pagsisikap ang ginugol. Aurora Vance, talagang magaling ka. Nahumaling ka na sa mayamang lalaki ng mabilis. Maliban sa pinakamayaman. Wala akong narinig na iba na gumastos ng ganito kalaki para bilhin ang buong plantasyon. At ikaw ay, Ako ang ina ng Angkan Hayes. Maaaring malaman ang pangalan ng patriarka ninyo. ang aming patriarka ay hindi maaaring tanungin ng maliit na angkan, tulad ng inyong pamilya. Huwag kang makapal ang mukha. Paano naman ang pamilyang Vance? Kung talagang makapangyarihan ng patriarka ni, bakit kayo maghahandog ng regalo? Sa totoo lang, baka may pagkakamali tayo dito. Anong pagkakamali ang pwedeng mangyari? Mga walang kwentang tao ang naghahasik ng gulo. HMP, naiintindihan ko na. Miss Vance, pakiusap tanggapin ninyo ang kontrata, para makapag-ulat ako. Hoy, Kayong mag-inang Hayes, kung wala na talagang iba, umalis na kayo agad. Hindi kayo welcome dito. Aurora Vance, 20 taon kayong umasa sa amin. Ngayon, panahon na para bayaran ninyo sa kabutihang ipinakita sa paano ko kayo dapat bayaran? ang inyong kapehan at plantasyon ng kape. Gusto naming kalahati ng shares. Marcos, anong gagawin natin? Okay lang, nandito si Marquez. Hindi kita pabubulihan.
Paano kung tumanggi kami? Kung hindi nyo ibigay, hindi kami aalis. Kayong lahat. Huwag nyo nang asahang makabukas ng maayos. Ang lakas ng loob nyo. Ang inyong pamilyang Hayes gustong umalis sa Arcadia City. Ang laki ng mga bibig nyo. Ang mga tagalabas, akala yata nila kayo ang pinakamayaman dito. Gusto kong makita kung paano nyo kami pabibagsakin. Sa loob ng 3 minuto, putulin ang lahat ng transaksyon sa Hayes Group. Ban sa buong industriya. Hoy, Marquez, wala ka talagang pinagbago. Laging nagpapanggap. Ano, itinigil na ng pinakamayamang pamilya ang partnership natin, eh hindi naman natin sila inabi. Serafina, umalis na tayo. Malaking problema sa bahay. Sige, umalis ka na. Baka masaktan ka sa pinto. Sino ba talaga ang inaway ninyong dalawa? Binuwag na ang lahat ng investment ng pamilyang Vance. Pinaralisa na ang lahat ng partnership. Tapos na. Ngayon talaga, wala nang pag-asa. Yang batang yan, walang kinalaman yan sa pamilyang Vance na pinakamayaman. Ano bang nangyayari? Ma, pa, mag-isip kayo ng solusyon. Kakakamit ko lang ng magandang buhay ilang araw lang. Hindi pwedeng magbangkarote ang pamilyang Hayes. Ay nako, Serafina, ang mga problema natin ngayon, baka ang pamilyang Kingston lang ang makakatulong sa atin. Gagawin namin ng mama mo ang lahat para mapakasal ka na kay Ethan Kingston. Tuloy naman ako. Kailangan kong makausap ang CEO ninyo. Walang appointment, hindi ka makakapasok. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nobya ng CEO ninyong si Mr. Kingston. Nobya, ngayong mga panahon, ang daming babaeng pumapasok dito. Nagpapanggap na nobya. Akala mo sino ka? Ang lakas ng loob mo. Ha, Miss Hayes, nandito kayo para kay Mr. Kingston. Nako, naman. Siyang tunay ba siyang nobya ni Mr. Kingston? Dito po, Miss Hayes. Ha, Mr. Kingston, narito na pala kayo. Ethan, nakakatuwa at nakita na rin kita. May kailangan ka ba? Sa opisina mo na tayo mag-usap. Ano ito? Ethan, kailan tayo magpapakasal? Nais kong maging espesyal ang kasal natin. Huwag tayong magmadali. Ethan, iniiwasan mo ba ang ating kasal? Nasaad mo, ako ang nagligtas sa iyo noon. Naaalala ko. Nag-aalala lang, baka masyadong minamadali mo ito. Syempre hindi. Ethan, gusto kitang pakasalan agad. Bakit nagmamadali si Miss Hayes? May tinatago ba siya? Pagkatapos ng iyong ika-negatibo 20 karawan, pagtitiyak natin ng petsa. Sige, kung anong gusto mo. Miss Hayes, sa totoo lang, mula nang makilala ka niya, mas madalas siyang umiti. Mr. Thompson, kailangan mo akong tulungan. Kay Ethan. Siyempre, gusto ka ng lahat. Halata namang, may gusto siya sa iyo. Pero parang malamig siya. Sa akin. Hindi pa siya nagkaroon ng nobya. Wala pang karanasan. Tutulungan kita. Salamat, Mr. Thompson. Kapag naging Mrs. Kingston na ako, gagantimpalaan kita. Sa totoo lang, pinaghihinalaan niyan. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay si Aurora Vance. Pero pinili pa rin kayo. Ibig sabihin, mahal ka niya. Aurora Vance, huwag mo akong guluhin. Maghintay ka lang. Aurora. Nako, ang sakit talaga ng tiyan ko. Masakit ang tiyan ko, may problema ang kape mo. Aurora Vance. Maglakas loob kang habulin si Ethan ko. Sisiguraduhin kong magsara ang kapehan mo. Alam mo na ang gagawin. Alam ko, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ang kapehan niya. Nasa iyo na ang lahat. Sige na nga. Hoy, huwag mong inumin yan. May laso ng kaping ito. Anong nilagay mo sa kape? Anong nilagay ko? Kayong may inilagay, di ba? Nako, sinira mo ako. Marcos, tulungan mo akong tingnan ang footage. Sige, gagawin ko. Hoy, huwag nang tingnan ng footage. Tatawag ako ng pulis. Ano ba naman ang nangyayari dito? Aurora Vance, makinig ka sa akin. Gagawin mo talaga ang lahat para lang makabenta ng kape. Nilason mo ang kape ng customer. Hindi pa napatunayan na mailason. Sigurado ka na agad na may nilagay kami sa kape. Anong ginagawa mo? Hindi ako allergic sa kape, at hindi ako nagkasakit. Narito ang saksi at ebidensya. Tatawag ako ng pulis. May lason man o wala. Ipakuha ang tirang kape para i-test, at malalaman natin ang totoo. Ethan, anong ginagawa mo rito? Dumaraan ako at may narinig na gulo, kaya pumasok ako para malaman ang nangyayari. Tama si Ingrid Kingston. Dalhin nating masuri ang tirang kape at hindi pa huli. Natawagan ang pulis pagkatapos.
Hindi dapat malaman na ako ang gumawa. Lalo na't nandito si Ethan. Ang kasunduan natin, huwag tatawag ng pulis. Aurora Vance, may customerang nagkasakit dito sa tindahan dahil sa pag-inom ng kape ninyo. Dapat isara muna para sa inspection at magbayad para matapos ito. Bakit ka natatakot sa pulis? Binayaran mo ba ang taong ito para magdulot ng gulo dito? Paano nangyari yan? Ethan, natakot ako ng husto kanina, kaya ganoon ang sinabi ko. Ngayon, mukhang scammer itong taong ito. Lumabas ka na. Serafina, ang bilis mo namang magbago. Kanina, sigurado, may nilagay ako sa kape. Ngayon, nagbago na ang isip mo. At sumunod lang siya ng sabihin mo. Masyadong sunod-sunuran. Huwag mo akong sir on. Wala itong kinalaman sa akin. Alam kong ikaw ito, hindi ka welcome dito. Umalis ka na agad. Yayari na ang problema, umalis na tayo. Umalis na tayo ngayon. Aurora Vance. Nang ahas kang pahiyain ako sa harap ni Ethan, maghintay ka lang. Hoy, Marcus. Kung makita mo si Ethan, pakisabi na nagpapasalamat ako. Tumulong siya sa akin kanina at wala pa akong pagkakataon. Napasalamatan siya. Normal na bagay lang, ang pagtulong sa kapwa. Huwag mo nang pasalamatan. Dapat tayong magpasalamat sa kabutihan, Marcus. Alam ko, maghanap ako ng tamang panahon. Ang bait mo talaga, Marcus. Hoy, Aurora, hindi pa kita naisip tanungin. Anong pakiramdam ng nasa bahay? Ang sarap. Mabait sa akin sina nanay at tatay. Mas mabuti pa mga kapatid ko. Sobrang sarap ng pagmamahal ng pamilya. Aurora, handa na ang hapunan. Sige, paparating na. Ano bang nangyari sa akin? Hindi ako makapaniwala na gusto ko siyang halikan. Ang mga nangyari ngayong araw, maliwanag na si Serafina ang may gawa. Bakit siya laging binabangga si Aurora? Hindi ko maintindihan ang plano niya. Mr. Kingston, masalimuot ang relasyon nila. Baka hindi lang pagkakaintindihan, hindi tayo sigurado. Kahit pareho ang birthmark sa balikat. Pakiramdam ko'y estranghero na siya, tungkol sa batang babae na tumulong sa Kinoo. Nakita rin siya ni Emer Morris. Pakiusapan mo si Emer Morris, na kumpirmahin kung si Serafina. Naiintindihan ko, Mr. Kingston. Nabanggit na ba ni G. Ethan Kingston sa'yo kung kailan ninyo balak magpakasal? Oo, anak, dapat nyo nang ayusin ang kasal nyo. Sabi ni Ethan, pag-iisipan niya ang kasal pagkatapos ng kaarawan ko. Serafina, kailangang maging mabuti ka. Kay Ethan, ang kinabukasan ng pamilyang Hayes. Nasa iyo nakasalalay ang pagbabalik ng ating yaman. Ayon kay G. Thompson, pupunta si Ethan sa Grand Crest Hotel bukas para sa isang handaan. Makikipagkita ako para hilingin na ipahayag na ang relasyon namin. Aurora, bukas na ang ika-20 mo. Maghahanda kami ng selebrasyon sa Grand Crest Hotel. Grand Crest Hotel. Masyadong magastos iyon. Simpleng selebrasyon lang ang kailangan. Aurora, dapat espesyal ang iyong ika-negatibo 20 na kaarawan. Huwag kang mag-alala sa gastos. Unang kaarawan mo to bilang Vance. Mahalaga ito sa mga kapatid mo. Naghanda pa sila ng gown para sa'yo. Kung ganun, mauna na kami ni Marcos sa hotel para i-promote ang diet coffee namin. Hahaha, susundin namin ang gusto mo. Basta masaya ang anak kong mahal. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Hayes, at nobya ni Ethan Kingston na CEO ng Kingston Group. Paano nyo ako mapipigil? Ito ay eksklusibong handaan para kay Aurora Vance. Walang makakapasok na walang imbitasyon. Kilalang kilala ang pamilyang Kingston. Lalaitin nyo rin sila sa paghamak sa akin. Kaya nyo bang harapin ang bunga nito? Ano? Manager, sinasabi nitong babae na siya ang fiancé ni G. Ethan Kingston. Wala siyang imbitasyon at pinipilit pumasok. Magarbong manamit ang dalawang ito. Baka totoong siya nga. Ang fiancé ni G. Ethan Kingston. Hindi natin pwedeng saktan ng loob niya. Sige, papasukin mo na sila. Opo, sir. Bakit wala pa si Marcos? Aurora Vance, bakit nandito pa siya? At bakit ganyan ang suot? Nandito ba siya para ligawan si Ethan? Ay, hindi ba ito si Aurora? Ano, nagsara na ang kapehan mo. Nagbabagsak ka na naman ng kape sa isang sosyal na pagtitipon. Mukhang naghahanap ka lang ng mayamang lalaki. Sabihin ko sa'yo, ang social mong pagdiriwang ay birthday party ko pala. Nay, dapat nating agad na paalisin si Aurora Vance. Paano kung subukan niyang agawin si Ethan sa akin? Birthday party mo, imulat mo ang matating ng mabuti. Ito ang birthday banquet ng isang bilyonaryang tagapagmana. Bilyonaryang tagapagmana?
Wala namang sinabi si Marcos. Bilyonaryang tagapagmana? Maging matino ka nga, lumabas ka na. O magkakaroon ng problema kapag ikay hinayla palabas ng seguridad. Kayong mga ito ang dapat umalis. Naku po. Hindi ba ito ang kapatid kong pangatlo na palaging tamad-tamaran? Ano, nandito ka ba para manglimos ng pagkain? Paano ka nakapasok? Hindi namin inimbita ang pamilyang Hayes. Nang ahas kayong magpadala ng imbitasyon, sino ka para magmalaki? Gusto mo talagang magpanggap? Hindi ba't kamukha niya si G. Marcus Vance? Balita ko'y napakasimple ng pamilyang Vance. Ang 3 anak na lalaki ay ipinadala para magtiis ng hirap at matuto sa totoong buhay mula pagkabata. Pinakamasaya ang babaeng tagapagmana ng mga Vance. Hindi kailangang magpakadalubhasa, mana lang ng yaman ng pamilya. May 3 pang mapagmahal na kapatid. Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Mukha silang mga hamak lang. Paano sila naging anak ng bilyonaryo? Ilang taon na ako sa pamilya Vance. Ngunit hindi ko narinig na sila ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Bakit pa nagdadaldalan? Tawagin ang seguridad para paalisin sila ngayon din. Tama talaga. Mabilis, tawagin na ang seguridad para paalisin sila. Paano kung dumating ang tunay na bilyonaryo at makatagpo ng mga impostor? At parusahan tayong lahat. Hindi pa nagtatagal si Aurora sa pamilya Vance. Natuto na agad siyang mandaya at magnakaw. Ang lakas ng loob mo. Anong karapatan meron ka? Sobra na ang ginagawa mo. Yamang hinamak ninyo ang kapatid ko. Hindi na ako magpipigil sa inyo. Abang pulubi ka. Gusto kong makita ang kaya mong gawin. Sino ang gumagawa ng gulo dito? Sila ang mga yun. Palayasin niyo ang mga impostor. Huwag niyong sirain ang handaan ng heredera. Sigurado ka bang palalayasin mo kami? Ang pagbabanta sa amin ay isang bagay. Ngayon pati hotel manager binabanta mo. Manager, ang 2 ito. Ang babae ay nanlalalandi ng mayayamang lalaki. Ang lalaki na may manluloko at mandaraya. Bilis, palayasin niyo na. Ang babaeng ito, tunay na may nakakabilib na ganda. Kung magnanais kang makasunggab ng mayaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Sumama ka sa akin, marangyang buhay ang naghihintay. Aurora, dapat mong tanggapin agad ang alok niya. Ito na ang pagkakataon mong umangat sa lipunan. Oo, Aurora, pumayag ka na sa manager na ito, at hindi ka na mahihirapang magtrabaho. Mahal ko, sumama ka na sa akin. Huwag mo na siyang hawakan, at babaliin ko ang mga binti mo. Ah, ganun ba? Nang ahas kang sipin ako? Mukhang gusto mong mamatay. Marcos, kuminahon ka. Tiyak na si Serafina ay sinasadya tayo pahiyain sa harap ng lahat. Aurora, hindi ko kayang manood lamang habang inaapi ka nila. Marcus Vance, ang kapal, nanggulo ka pa sa handaan ng bilyonaryang heiress. Para kang naghahanap ng kamatayan. Kapag dumating na ang bilyonaryo at pamilya niya, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Ikaw, tumahimik ka. Kahit bilyonaryo ay dapat makitungo ng patas. Ang tauhan niya ay isang halimaw. Tingnan natin kung paano niya ito ipagtatanggol sa publiko. Gusto mo bang maging makatwiran ng bilyonar? Kayang durugin ka ng bilyonaryo gamit lang ang daliri, parang pagpisa sa langgam. Aurora, makinig ka sa akin. Pagdating ng bilyonaryo, huwag mong sabihang kilala mo kami para hindi tayo mapagbalingan ng galit niya. Kung gayon, huwag mo kaming asahan sa tulog. Mabuti. Wala akong mas kayang kasayahan. Ayaw ko nang muli na may kinalaman pa sa inyong dalawa. Ikaw, Marcos, nag-away na tayo at nagtalo. Umalis na tayo. Pagdating ng bilyonaryo, babaluktutin nila ang katotohanan. At kahit tayo ang tama, hindi na tayo makakapaliwanag. Ano ang nangyayari? hindi ba yan si kalihim ng panganay na anak na si G. Collins? Anong nangyayari? Ginoong Collins, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Mukhang may kaguluhan dito. Pumunta ako para alamin ang nangyari. Wala lang po yon. 2 daga lang ang nakapuslit dito. Huwag kayong mag-alala, aalisin ko na sila agad. Hindi po ito makakabala sa mga bisita. Tama po, Ginoong Collins. Hindi kasalanan ng manager ito. Kung sisisi kayo, sa 2 dagang iyon isisi nyo. Napakatuso nila. Totoo po, Ginoong Collins. Itong 2 magkapatid, para sa pera, nagsusuot ng maalay na damit at nagbibili sa kalye. Ngayon nakapuslit pa sila dito. Sino ang nakakaalam ng balak nila? Ano pa ang maaari nilang gawin? Gusto lang nilang makipagrelasyon sa mayaman at makapag-asawa ng mayaman. Nabalitaan ko na. Ang pamilya ng bilyonaryo ay may 3 binata. Kailangan mong bantayan siya. Oo, kailangan na natin siyang paalisin. Paalisan, parang pinadali lang natin. Dapat silang paluin. Para matuto sila. Narinig nyo ba yon? Kung hindi kayo alis ngayon din. Huwag nyo akong sisihin kung magaspang ako. Tanggang bulag ka. Hindi mo pa nga alam ang pagkakaiba ng daga at bisita? Ikaw ang dapat umalis. Tahimik po. Dumating na ang bilyonaryo. Masayang pagbatiin natin siya. Tahimik, lahat.
Dumating na ang bilyonat, isang mainit na palakpakan, pakiusap. Siya ang bilyonaryo. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating. Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Upang saksihan ang napakahalagang araw, para sa pamilya ko at sa akin. Alam naman ninyong lahat, ang handaan ngayong araw ay para sa kaarawan ng aking anak na babae. Ngunit mas mahalaga, ito'y para tanggapin siyang muli. Ito nga ang minamahal kong anak, si Aurora Vance. Aurora, halika na sa entablado. Huwag kang matakot, gagabayan ka ni Marquez. Inihahayag ko na, lahat ng ari-arian ng pamilyang Vance ay mapapasa aking kapatid na si Aurora Vance. Simula ngayon, sinumang maglakas loob manlait sa aming prinsesa ng Vance ay magiging kaaway ng aming pamilya. Ako'y magiging tapat na tagapagtanggol ni Aurora. Marcos, totoo ba ito? Hindi ba ito panaginip? Aurora, hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Kung di ka naniniwala, kutkutin mo ako. Maaari ba? Pinakamayaman talaga ang pamilya natin. Oo. Diyos ko, hindi ko ito pinangarap kailanman. Imposible. Nagpapanggap ba kayong lahat? 20 taon na akong kasama ng pamilyang Vance. Paano ko hindi nalaman na sila ang pinakamayaman? Dahil mapagmataas at materyalista ka, ang pamilyang Vance ay may pampamilyang credo upang subukin ng mga inapo na wala pang 20 taong gulang. Bagsak ka sa pagsubok ni nanay at tatay. Katawa-tawa ito. Anong pagsubok? Sabay-sabay kayong nanloko sa akin at ngayon ibabalik nyo. Nakasalanan ko ang lahat. Mabuti kaming trato sa'yo. Kahit itinago namin ang yaman, hindi ka namin inapi. Ngunit ikaw, mula pagkabata, inusap mo ang pagmamahal namin. Turing mo sa amin ay utusan. Dinudusta mo sina nanay at tatay. At walang respeto. Bakit pa natin pakikitunguhan? Ano man ang kalagayan niya? Hindi siya katumbas ng kahit isang hibla ng buhok ni Aurora. Sige, piliin ninyo si Aurora Vance. Pagsisisihan ninyo lahat ito. Ang manager? Bakit nakatitig ka? Palayasin ng mga daga. Hindi ko nakita ang kadakilaan ninyo. Naka-offense sa inyo. Nilinlang ako ng mag-inang iyon. Aalisin ko na sila ngayon. Pakawalan nyo ako. Bitawan nyo ako. Ako'y pakawalan. Aurora Vance. Ninakaw mo ang 20 taon ng buhay ko sa pamilyang Hayes. Ngayon ninakaw mo ang nararapat kong yaman at karangalan. Magdaranas ka ng parusa. Mahal kong Aurora. Hindi mo kami sisisyan sa pagdadaya sa'yo? Hindi ba't ito ang panuntunang pamilya nating mga Vance? Milyonaryo man o, galing sa karaniwang pamilya. Basta tunay ang pagmamahal mo sa akin. Iyon lang ang mahalaga. Mabuti. Aurora, ito ang mga ari-arian ko. Kung ayaw mong magtrabaho, maging landlady ka na lang sa bahay. Huwag, Edward. Masyadong mahalaga ito. Pakikuha mo ito. At saka, Aurora, hindi lang ito ordinaryong relos. Mini-computer din ito. Heto para sa'yo. Salamat, Aaron. Huwag kang mahiya, tanggapin mo na. Ito ang mga gamot ko. Neutralisahin ang lahat ng lason. Pero sana hindi mo kailanganin. Aurora, itong agawang pendant ay pamanang kayamanan ng pamilya namin. Ipinapasa ko ito sa iyo. Salamat, ina. Aalagaan ko itong mabuti. G. Kingston, nakita ko na si G. Maria matapos kumpirmahin ng ilang beses. Siyang sigurado na, ang babaeng nasa larawan na si Binibini Serafina Hayes, ang siyang nagligtas sa inyo. Ngunit bakit hindi ko naaalala si Serafina? Noong ating kabataan, G. Kingston. Marahil ay lumipas na ang panahon, malabo na ang inyong alaala. Lahat ng ebidensya ay nakatutok na, kay Binibini Serafina Hayes bilang tagapagligtas ninyo. Huwag ninyo itong pagdudahan. kung gayon, ihanda na ang pagpapakasal namin ni E.A. Hayes. Huwag muna sabihin kay Lolo. Nauunawaan ko po. Ethan, anak. Handa ka na ba? Magsisimula na ang handaan ng mga Vance. Dapat na tayong umalis. Sige na po, Lolo, tara na. Congratulations, G. Vance, nakabalik na siya. Salamat sa inyo. Ang ganda ng prinsesa ninyo. Maligayang kaarawan, munting prinsesa. Maligayang kaarawan. Hindi pa ba dumarating ang dalawang pangunahing panauhin? Sina Gay Arthur Kingston at Ethan, di ba? Si Ethan Kingston ba yon? Bakit parang malapit ang pamilya niya sa atin? Maligayang pagdating kina G. Arthur Kingston at G. Ethan Kingston. Pasensya na sa inyong lahat, ang katandaan kong ito, hindi na tulad ng dati kong sigla, nahuli na naman. Ginoong Arthur Kingston, malaking karangalan ang inyong pagdating. Kumusta po kayo, Emma at Dolores Vance? Nabalitaan kong natagpuan ni Mr. Vance ang tunay niyang anak. Ito ang Binibini.
Kumusta po, Lolo Arthur? Napakabait na bata. Kung mapapangasawa ka ng aming si Ethan, at maging manugang ko, mas magiging kaaya-aya ang buhay. Lolo, wag naman po kayong magbiro. Laging kayong nagpapakatotoo. Narinig kong si Ethan at Aurora ay magkakilala na pala. Tumulong pa siya kay Aurora. Isang simpleng tulong lang. Walang anuman po in Vance. Sige, magsaya kayong mga bata. May mga bagay kaming pag-usapan ni Mr. Kingston. Maligayang kaarawan, Miss Vance. Espesyal na regalo ko ito para sa inyo. Maraming salamat po. Ginoong Kingston, hindi nyo siguro alam? Kanina lang, ang mag-ina ng Hayes ay naghanap sa inyo. Pasensya na. Sinabihan ko nang huwag pumunta. Nagkaroon ba kayo ng problema? Hindi, sanay na kami. Si Mr. Kingston at pamilyang Hayes, parang napalapit na pala, hanggang sa humihingi ng paumanhin para sa kanila. Tama na yan, Marquez. Bisita natin si Mr. Kingston. Tama nga naman. Pamilya kami ni Aurora. Ang mga taong wala namang kinalaman, huwag magpanggap na malapit. Marcos, sige na, tama na. G. Vance. Patiwari ko kung ang matalik kong kaibigang si Vance ay nasabi sa inyo noong nabubuhay pa siya, nakipagkasundo siya ng pagkakasal sa pamilyang Kingston noong bata pa. Tiyak para kina Aurora at Ethan, ang kasunduang pagpapakasal ng dalawang anak. Isinasaalang-alang ang mahigpit na aral. Nang inyong angka na Vance, palagi kong iniiwasan ang banggitin ng usaping ito. Nabanggit nga ng aking ama, ang kasunduan ng mga pamilyang Vance at Kingston. Subalit hindi namin alam kung ano talaga ang nais ng mga kabataan ngayon. Kung nagkakagustuhan ang dalawang bata, walang tutol ang aming pamilya. Mayroon akong magandang mungkahi. Ito ang aking panukala. Payagan nating magtrabaho si Aurora sa Kingston Group upang matuto kay Ethan. Sa ganitong paraan, malilinang ang samahan ng dalawang bata. Sundin natin ang mungkahi ni G. Arthur Kingston. Aurora, ito na ang bagong tahanan natin. Handa na ang iyong kwarto. Puntahan mo mamaya. Parang panaginip lang ang lahat. Aurora, hindi ka na namin pabibigyan ng hirap. O sige nga pala. Dahil nandito na kayong lahat, may pag-uusapan tayo. Plano kong ipasok si Aurora bilang assistant ni Ethan Kingston sa loob ng ilang panahon para matuto ng pamamahala at diskarte sa negosyo. Ano? Gagawin mong assistant ni Ethan si Aurora? Bangkarote na ba tayo? Ayaw ko dyan. Ano ba yung kayo dyan? Assistant ni Ethan Kingston, ha? Kaya ko. Pero bakit hindi ko? Matuto kay Edward at sa iba? Tama. Sobrang lamang mo sa kanya. Di niya kailangang matuto. Hindi naman natin kailangan ni Aurora ang pera. Tama si Aaron. Gusto kong maging masayang prinsesa si Aurora. Ang mga kapatid mo, ayaw kang maghirap. Kung susundin mo sila, magiging salawahan lang. At di seryosohin yan. Madalas magnegosyo ang Kingston Group at pamilya natin. At si Ethan ay kilalang negosyante sa Arcadia. Marami kang matututunan sa pagtrabaho sa kanya. Siyempre, nirerespeto ko ang desisyon mo. Alainan, tama ka, pa. Gusto kong subukan ito. Ano, talaga? Sigurado ka ba, Aurora? Gusto ko pa ring subukan para may matutunan ako at makatulong sa inyo balang araw. Mabait kong anak. Ang talino ng kapatid to, mabilis matuto. Tawagan mo kami kahit kailan. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko ang sarili ko. May sasabihin ako, kailangan kong sabihin sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, ang babaeng si Aurora ay magtatrabaho sa Kingston Group. Pansamantala siyang itinalaga bilang assistant mo. Si Aurora Vance, HM, ano pa? pinapayagan ng pamilya Vance na maging assistant ko. Nag-aatubili sila, pero matagal nang magkaibigan ang ating pamilya. Ang pamilya Vance ay ipinadala ang anak dito para magsanay, kaya dapat seryosohin mo ito. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Alam ko ang dapat gawin. At saka, palihim ang pamilya Vance sa kanilang mga gawain. Ang pagkakakilanlan ni Aurora bilang bilyonaryang mana ay dapat manatiling lihim. Naiintindihan ko, Lolo. Marcos, bakit hindi ka pa natutulog? Gising ka pa rin, di ba? Nakakatulong sa pagtulog ang gatas. Salamat, Marcos. Anong problema? Si Aurora, ayaw kong maging assistant ka sa Kingston Group. Baka maapi ka. Lalo na kay Ethan Kingston, may masamang balak yon. Nag-o-overthink ka, Marcos. Tumulong sa akin si Ethan Kingston noon. Aurora, sabihin mo, may nararamdaman ka ba kay Ethan Kingston? Kailangan kong gumising ng maaga para sa trabaho bukas. Kailangan ko ng matulog. Kung mahuhulog ang loob ni Aurora kay Ethan Kingston, mawawala na ba ang chance ko? Hoy, anong ginagawa mo? Ma, sabi ni Mr. Thompson, pinagtrabaho ni Ethan si Aurora Vance sa Kingston Group. Bakit siya ang pinayagan? Huminahon ka nga, assistant lang naman siya.
Yun ang assistant ng CEO. Yun ang pinakamalapit kay Ethan Kingston. Kung magkakaroon sila ng feelings, anong gagawin ko? Ano naman, ikaw ang nasa puso ni Ethan ngayon. Aurora Vance, ang kulit-kulit mo talaga. Paano mo nahas ang agawin ng lalaki ko? Huwag mo kong sisihin kung maging brutal ako. Mr. Thompson, nagsisimula na ba si Aurora Vance ngayon? Inatasan siya ni Mr. Kingston bilang assistant sa opisina ng CEO. Nako, ikaw Aurora Vance, huwag mong subukang akitin si Ethan ko. Mr. Thompson, ang pagdating ni Aurora Vance ay para lang guluhin kami ni Ethan. Pigilan mo siya, pupunta na ako dyan. Ako ang bahala sa lahat. Miss Hayes, ikaw ang magiging asawa ng pamilya Kingston. Susundin ko ang mga utos mo. Kumusta? Ako ang bagong empleyado sa opisina ng C. Ako si Aurora Vance. Narito ako para magtrabaho ngayon. Maghintay kayo, tatawagan ko ang opisina ng CEO para kumpirmahin. Hello, ano po? Kumusta po Mr. Thompson? Narito po si Aurora Vance. Para magsimula, ano po ang gagawin natin? Ayaw ni Mr. Kingston sa mga babaeng naninira sa kanya. Huwag papapasukin ng mga babae naglalapit kay Mr. Kingston. Pasensya na, kailan po matatapos ang aking onboard proseso? Wala kang pasensya. Gusto mo pang magtrabaho sa Kingston Group. Aurora, pagod ka na ba sa unang araw mo? Mananghalian tayo. Libre ng kuya mo. Huwag na, Marcos. Hindi mo ba nadarama ang atmosfera? Umalis ka sa daan. Nasa reception area ka. Paano ako makakatrabaho? Aurora, hintayin mo ako. Papunta na ako. Ethan Kingston, bumaba ka rito. Ganito ba ang pagtrato ng Kingston Group sa ating Aurora? Kumusta po, sir? Pakita po ng inyong visitor pass. Visitor pass? Kailan pa naging kailangan ni Marcus Vance ang visitor pass? Subukan mong hawakan siya ulit. Marcos, hayaan mo na. Miss Vance, Mr. Vance, paumanhin po. Iniimbita kayo ni Mr. Kingston sa taas. Abala talaga si G. Kingston. Naiwan mo si Aurora sa baba ng umaga. Sa susunod na pagbisita ko, kailangan pa bang magpa-schedule? Kasalanan ko. Ang receptionist na nambwisit kay E. Vance ay naaksyonan na. Hindi na maulit ito. Huwag na lang, kapag naapi pa ang kapatid ko. Gag-aantay ang pamilyang Vance ng walang duda. May kakayahan talaga ang pamilyang Vance, pero ang Kingston Group ay hindi lugar para sa mga bataing laro. Pansin ko ang sumali sa Kingston Group Mayor, bilyonaryang henerasyong nagpapakitala. O, baguhang assistant na nag-aaral ng negosyo. Siyempre, narito ako para matuto. Marcos, mauna ka na. Kaya ko to ng mag-isa. Kapag naapi siya muli, pagsisihan mo yan. Aurora, kung may umapi sa'yo, sabihin mo agad sa kuya mo. Kung talagang nandito si E. Vance para matuto, dapat ayusin ang pag-aaral. Handa na ang workstation mo. Sundan mo ako. Napakabait mo, Binibini Hayes. Alam mong mahina ang sikmura ni G. Kingston. Dinalhan mo pa siya ng sopas. Trabaho ko lang to. Aurora Vance, sumapi ka na sa Kingston Group. Nililigawan mo ba si Ethan Kingston? Para maging Mrs. Kingston, wala ka talagang hiya. Serafina, anong ginagawa mo rito? Ito ang nobya ni Mr. Kingston. Ang kasunduang pag-iisang dugong Hayes at Kingston ay desisyong pinal na. Paano nakarating sa ating lipunan ang isang katulad niyang ordinaryo? Kaya, hindi dapat mangarap ang katulad niyang mula sa leylayan. Akala ko normal si Ethan Kingston. Pero mga tauhan at nobya niya ay pawang mga siraulo. Ikaw, ako. Miss Hayes, hindi ba't narito kayo para kay Mr. Kingston? Samahan na kita. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa mga katulad niya. Ethan, Sabihin mong importante bago ka tumawa. Huwag ka nang pumunta sa opisina. gusto ko lang sanang bisitahin ka. Mr. Kingston, Ano bang nangyari kaninang umaga? Yung tawag mula reception sa opisina nyo, tungkol sa pagpasok ni Aurora Vance. Sino ang sumagot? opo, ako po ang tumanggap. Nakita kong busy ka, kaya pansamantala kong iniwan sa reception. Pagkaraan, nakalimutan ko ng tuluyan. Ito ba ang work ethic? Aksidente lang po. Ethan, hindi sinasadya ni Mr. Thompson ito. Kung tatanggalin mo siya, dahil sa pangyayaring ito, masisira ang tiwala ng mga empleyado.
Nagpahuli siya sa onboarding. Pagpapabaya ay mas makakasakit sa moral ng mga tauhan ko. Ethan. Noong bata pa ako, pagkatapos kitang iligtas, naglagnat ako ng malala. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang ulo ko paminsan. At madalas akong makalimot kung dahil sa ganitong bagay, matatanggal ako sa trabaho, masasaktan at mababagabag ako ng lubos. Walang bonus ngayong buwan. Walang din taunang bonus. Salamat, Mr. Kingston. Mr. Thompson, kaninang umaga, nais kong sabihin. Miss Hayes, alam ko ang ibig mong sabihin. Nasa puso ka niya, sa loob ng 10 taon. Ayokong makasira ang maliliit na bagay o tao sa samahan ninyo ni Mr. Kingston. Napaka-loyal mong aso. Sayang, hindi naman talaga ako ang nagligtas. Kay Ethan Kingston noon. Huwag kang mabahala, Mr. Thompson. Mahal na mahal ko si Ethan. Magkakasal na kami sa lalong madaling panahon. Ayoko ring may mga taong mapanghusga na sumire sa relasyon namin. Salamat sa pagsuyo, Miss Hayes. Sana'y ang kasal ninyo ni Mr. Kingston ay matuloy na. Salamat, Mr. Thompson. Ngunit kailangan pa rin kita. Nabantayan mo si Aurora Vance. Ayokong siya ang sumire sa relasyon namin ni Ethan. Huwag kang mag-alala, Miss Hayes. Aurora Vance, huwag mong isiping maaga mo si Ethan sa akin. Dito, ang mga baguhan ay dapat maglibre ng merienda sa buong departamento. Sa itsura mo, hindi mo kaya, di ba? Unang araw ko pa lang, hindi pa ako makakalibre sa Pero, may kilala akong may-ari ng kapehan. Kung gusto niyo ng kape, mura lang patong ko bibilhin ko para sa inyo. Sa CEO office namin, puro elite, hindi mo naman sinasabing, yung mumurahing instant coffee yun, no? Narinig niyo na ba ang Temp Cave? Ayun pala yung sikat na kapehan. Ang mga waiter nila puro gwapong lalaki. Pwede pang magpadelip. Totoo ba? Kukuhanin ko na pera ko. CJ, Eto na ang pera ko. tingnan natin kikita ko ngayon. Tol, tulong. Kailangan ko ng 6 isa-ina modelong lalaki para mag-deliver ng kape. Yung 3 kapatid, nag-alala baka mabuli ka sa kaya handa na lahat. Kami ay Edward, hindi ba't sinabi ko na? Ayaw kong maging sentro ng atensyon. Dapat tayong magpakumbaba. Mga gwapong lalaki ngayon, pwede ba naming mahawakan ang kanilang abs? Talaga. Oo, pwede ninyo. Pero may isang kondisyon. Alagaan ninyo ng mabuti ang kapatid ko. Sige, walang problema. Sa tingin ko, karaniwan lang sila. Kahit anuman ang mangyari, mga taong gagawa ng kahit para lang sa pera. Katulad ni Aurora Vance. Ano ba itong inay na ito? Mukha ba itong lugar ng trabaho? Ano ng kaguluhan ito? Ganyan ba kayo magtrabaho? Anong nangyayari? Mr. Kingston, si Aurora Vance ang nag-order ng Team Cafe. Binalaan ko na si Aurora Vance. Huwag mong isama ang mga kain na hinala sa kumpanya sa oras ng trabaho. Ayaw niyang makinig. Aurora Vance. Ikaw ba ang nag-order nito? Ako ang umorder ng kape. Pero ang gastos ay hinati sa lahat. Kasama ka, Secretary Liu, nagbayad ka din, di ba? At sa pagkakaalam ko, ang Them Cave na ito ay bagong negosyo ng pamilyang Vance. Sinasabi mo bang itong Them Cave ay may kalokohan? Sinusubukan mo bang ilagay sa kahihiyan ang mga Vance o sirain ang relasyon ng mga Vance at Kingston Group? Hindi. Di ko talaga yun sinasadya. At totoo nga, wala akong alam. Walang alam? Mas maging alerto sa mga pagbabago sa kumpanya. Kung hindi, tagasulat ka lang habang buhay. Wala na ba kayong ibang trabaho? Ganyan ba ang trato sa bagong empleyado? Tama si Mr. Kingston. Babalik na kami sa trabaho. Mr. Kingston, si Aurora Vance, bukod sa pangungulekta ng pambayad sa kape, nagsingil pa ng serbisyo fee. Interesante talaga si Aurora Vance. Sa totoo lang, matalino siya. Bisitahin tayo ng mag-asawa mula Port City. Ipagawa kay Aurora Vance ang itinerary at maging assistant ko. Baka hindi ito angkop. Baguhan pa si Aurora Vance. Kapag may naging problema, maaapektuhan ng kooperasyon. Nandito ako, anong pwedeng maging problema? Aurora. Sa ilang araw, 2 partner mula sa Port City ay bibisita sa kumpanya para sa negosyo. Nais ni G. Kingston na ikaw ay maging kanyang espesyal na katulong sa itineraryong ito. Ako,
Talaga? Magbibigay ang kumpanya ng gown at makeup artist para sa'yo. Kailangan mo lang na manatili sa tabi ni G. Kingston. Ano, ginawa ni Ethan siyang espesyal na katulog, at naghanda ng haute couture gown. Binibining Hayes. Serafina Hayes, anong ginagawa mo dito? Sa malaking event tulad ng pagbisita ng Port City couple, bilang kasintahan ni Ethan, syempre dapat akong dumalo, pero nadumihan ang damit ko. Kaya hihiramin ko na lang sa iyo. Pero personal na inihanda, ito ni G. Kingston para kay Miss Vance. Dahil talagang gusto mo itong gown, maari mo na itong kunin. Gayunpaman, personal itong inayos ng iyong kasintahan. Sige, salamat na lang. Nasaan si Aurora? HM, ayaw daw ni Aurora Vance sa damit. Kaya nagpalit na lang siya. Ayaw sa damit. Oo. Pero sa tingin ko, maganda naman ang napili ni Ethan. Ayokong sayangin ang effort mo, kaya isinuot ko. Sinabi ko na sa'yo. Huwag pumunta sa opisina kung hindi kailangan. Pumunta ako para makipag-usap tungkol sa importante. Pagkatapos ng trabaho. Maingat kung pinili itong gown. Mas maganda ito sigurado, kaysa kay Ethan Kingston. Pero ikaw pa rin ang pipili. Ikaw ang bahala. M. Smith. Ito po ang aming CEO. Si Emmett Kingston. Kumusta po? Ito po ay regalo para sa... Upuan na po ba tayo? Ethan. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Aurora Vance. Ayusin mo ang mga kontrata. Dala mo sa kwarto ko. Sige, walang problema. Oh, Ethan. Nagpakabastos ako kanina. Mali ang pagputol ko sa trabaho mo. May sasabihin ka. Para sa matagumpay na negosasyon, tayo'y mag-inuman. Ethan, mamayang gabi, gagawin kitang ganap na akit, ang lalaki ni Serafina Hayes. Ginoong Kingston. Hindi kailangan ng tulong, kaya ko to. Ako na ang maghahatid kay Ginoong Kingston. Nasa ilalim ng carpet ang card. Miss Hayes, magbihis ka muna bago asikasuhin si Sir. Ang galing uminom nitong mag-asawa mula Port City. Ginoong Kingston. Ginoong Kingston. Narito na ang mga dokumento. Ginoong Kingston. Aalis na po ako. Ace Kingston. Aurora, ang pangit talaga ng pag-inom. Di ako makapaniwalang kasama ko siya. Pero ang katawan niya ay... Sayang, boyfriend siya ni Serafina. Pinakamagandang umatras na lang. Magkunwari na walang nangyari. Anong nangyayari dito? Paano nakarating si Aurora sa kwarto ni Ethan? Imposible.
Aurora, bruha ka. Ikaw nga, Kagabi, tayong dalawa ang magkasama, at hindi pwede. sobra tayong uminom kagabi. Normal lang na hindi mo maalala. Pero ang naalala ko kagabi, Ethan, kung ayaw mong panagutan, di kita pipilitin. Pero kasi, ang Hayes family ay nagpapahalaga sa respeto at dignidad. Ngayong nangyari na ito, nahihiya na akong mabuhay. ipapaayos ko ang engagement agad. Congratulations, Miss Hayes sa engagement nyo ng CEO. Talagang bagay na bagay kayo. Kapag nakipag-engage na kami ni Ethan, libre ko kayong lahat. Gagong yan. Mag-i-engage na. Nakipagtalik pa sa akin. Nako, andito rin pala si Miss Vance. Nasa luxury suite ng Kingston Group ang party kagabi. Kumusta ang tulog mo? Unang beses sa magandang hotel. Masakit talaga ang likod ko. Kahit luxury suite, di naman ganoon kaganda. Alam mo na siguro ang engagement namin ni Ethan. Kung ganun na nga, papahirapan ko si Miss Vance sa paghanda ng engagement ceremony. Ako ay assistant, hindi tagapagplano ng events. Wala akong obligasyong magplano ng engagement mo. Pero kung kaya mong magbayad, makakatulong akong humanap ng wedding planner. Ang sanggit mo pa rin, ha? Empleyado ka ng Kingston Group, kaya dapat sundin mo ang utos ni Ethan. Idea ba ito ni Ethan? Syempre idea niya yan, akala mo nagsisinungaling ako. May responsibilidad ang CEO. Miss Vance, tulungan mo sila. Maghanda para sa CEO at engagement ni Miss Hayes. Narinig mo ba yun? Dahil diretsong utos ito ni Ethan. Malugod kung ipapasa kay Miss Vance ang trabahong ito. Ginamit niya ako, tapos iniwan. Hindi lang niya itinanggi, pinahiya pa niya ako. Sige, gagawin ko. Ng buong sikap para sa event. Hoy, anong meron? Ano ito? Saan galing itong matandang ito? Bulag ka ba? Lolo. Naku, Lolo, okay ka lang ba? Lolo, ayos ka lang ba? Dahan-dahan ang paghinga, magpahinga ka. Lolo, okay ka lang ba? Hoy, may tao ba dito? Hindi ko kasalanan. Siya ang sumalpok sa akin. Siya mismo ang humandar. Wala akong kinalaman dyan. Naiipit lang ako. Nagpapanggap lang siya. Anong titig mo dyan? Tumawag ng 911. Ay tama. Lolo. Lolo, gising ka na. Kita mo, sabi ko na nga ba, mga ganitong tao, nagpapanggap lang. Parang sakit sa ulo, ayaw mawala. Tumigil ka. Serafina, sobra ka na. Dahil sa matandang ito, naantala ang kasunduan namin. Sagutin mo kaya. Pwede akong umalis, buhay ang nakataya. Bakit nanunukso? Okay ka na raw, sabi ng doktor. Gumagaan ba pakiramdam mo? Aurora, mabuti na ako ngayon. May importante akong lakad. Kailangan ko nang umalis. Bukas ulit ha. Aalis na ako. Grabe talaga yung dalagang taga-Vance. Bakit ka nandito? May iba ka pang problema? Kasalanan mo ito. Pinagalit mo ako. Ang kasunduan na ito ay napakalaking bagay. Bakit hindi mo ito napag-usapan sa pamilya? Tayong dalawa. Ang kinikilala ko lang ay ang babae mula sa pamilyang Vance. Bilang manugang kong babae. Ang iba pa, talagang imposible na pumasok sa pamilya namin sa Kingston. Binibining Hayes, si G. Arthur Kingston ay parang galit sa'yo at gustong niyang kanselahin ang kasunduan. Isang matandang malapit ng mamatay. Nakikialam pa rin sa lahat. Nasaan ang ospital? Sabihin mo sa akin. Ako mismo ang bahala dyan. Central Medical Center. Lolo Arthur, katatapos ko lang Nagluto ako ng sopas na isda. Nako, anak ko, ang pagpunta mo rito ay parang nawala na ang sakit ko. Gumiginhawa ko. Anong ginagawa mo rito, Aurora? Dinaya mo itong makulit na matanda para sa VIP ward. Kung saan ko dadalhin si Lolo, ay wala kang pakialam. Alam mo ba, na itong ward ay inayos ni Ethan para sa lolo niya. Dinala mo dito ang matandang to. Ayaw mo na bang magtrabaho sa Kingston Group? Tatawagan ko na si Ethan. Paalisin ka niya. Habang nandito ako, subukan nilang paalisin si Aurora. Sino ka talaga? Ako ang tinatawag ninyo. Matigas ang ulo mong matanda.
Kayo po ang lolo ni Ethan, hindi ba? Paumanhin po, ngayon ko lang natanto ang inyong kalagayan. Hindi ko kayo nakilala. Sana'y huwag kayong magalit. Pumunta ako ngayon upang taos-pusong humingi ng tawad. Pumayag na si Ethan na kami ikasal. Kahit ayaw niya sa akin, wala na itong saysay. Sa hinaharap, ang Kingston Group ay mananatili na ipapasa kay Ethan pagdating ng panahon. Aurora, yamang ikakasal na si Ethan kay Serafina. Sa palagay ko'y hindi na nararapat na magtrabaho ka pa sa Kingston Group. Ayokong magkaroon ng problema kay Serafina. Wala nang pagkakadug. Marahil, dapat na akong bumalik sa ating pamilyang kapehan. Sige, makakasama mo rin si inay. Malaya si Aurora sa kanyang desisyon. Nakasuporta kami sa'yo. Salamat, Marcos. Nasaan si Aurora? Wala ba siya sa trabaho ngayon? Nag-resign na siya. Ayon sa HR, nakasaad sa resignation letter niya. Napapagod na raw siya sa trabaho. Alam kong hindi kakayanin ng babaeng iyan. Marcos, nasasaktan ako. Aurora, huwag kang umiyak. Sino ang umapi sa'yo? Ako ang bahala. Si Ethan Kingston ang may gawa. Kinabukasan ng gabi, inabuso niya ako. Pagkaraan lang ng isang araw, nagpakasal siya kay Serafina Hayes. Gagaw talaga si Ethan Kingston. Mali ang pagpapadala ko sa'yo. Sa kanya, hahanapin ko siya at pagpapaliwanag. Marcos, huwag. Hindi yan sulit. Ikakasal na siya kay Serafina Hayes. Kalimutan na natin. Ayaw ko nang makisalamuha sa kanya. Pero Aurora, Kalimutan mo na. sige. Susundin kita. Aurora, kumusta ka na? Ethan, bakit ganito ang trato mo sa akin? Aurora Vance, ito ba ang dahilan kung bakit ka nagbitiw? Hoy, makinig ka. Hindi ka pwedeng basta-basta lang umaalis sa kumpanyang ito kahit pagbibitiw ay kailangan ng maayos na pagsasalin. Ginoong Kingston. Ang trabaho mo ba ay sa pagdekorasyon ng engagement ceremony? Aurora, ito, inumin mo. Gagaling ng hangover mo. Grabe naman ito. Sobra na talaga si Ethan Kingston. Hanggang ngayon, ginagamit ka pa rin niya. Wala tayong magagawa, Marcos. Dapat tapusin ang trabahong sinimulan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko na ito, lalayo na ako kay Ethan Kingston. Sasamahan kita. Huwag kang makialam sa trabaho ko. Sige. Ito ang kumpanya, hindi lugar para sa family reunion nyo. Tigilan mo yan. Narito ako ngayon bilang partner lang. Ginoong Kingston. Pagkatapos ng turnover ngayong araw, aalis na ako. Nagmamadaling magbitiw si Aurora Vance. May bagong trabaho na ba siya? Di mabubuhay ng walang lalaki. Marcos, 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 Marcos. Ilang taon na ba kayong dalawa? Nakakahiyang away ito. Dinudungisan ninyo ang pangalan ng mga pamilyang Vance at Kingston. Nakuha mo ba? Sinabi ko na sa'yo. Ako ang pinakamahalaga kay Aurora. Papaniwalain mo pa bang kapatid ka niya? Kapag may bagong lalaki na siya. Aminin mo, naiinggit ka lang. Marcos, tama na yan. Ikaw na ang gumawa, dahil may engagement ka na, para walang malikhaing haka-haka. Mas mabuting maglayo tayo. Masakit ang kamay ko. Di ko magawa. Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Masakit siguro ang sugat mo. Lagyan ko ng gamit. Gasgas lang to, di kailangan ng gamot. Paano naman yun? Fiancé mo na ako ngayon. Ako dapat ang mag-alaga nito. Tama lang at nararapat. Umalis na tayo. Sabi ko na sa'yo, walang kwenta siya. Aurora. Pag-usapan natin ito ng maayos. Marcos, bumalik ka na sa kotse. Sasabay na ako sa'yo. May raraos lang ang usap namin. Bakit ayaw mong talikdan ng pagbibitiw? Dahil hindi ko naman kursong pagpaplano ng kasal. Kaya naman, hindi ako karapat-dapat sa tungkulin. Pag-aayos ng inyong kasunduan, nasiyahan na ba kayo sa paliwanag kong ito? Ginoong Kingston, Ililipat kita sa ibang departamento. hindi na kailangan. Wala naman akong balikang plano. Magpahinga ka muna ng matagal. Pagbibigyan kita. Aurora, kung talagang di ka masaya sa trabaho,
Sabihin mo lang kay Ethan at sa akin, bilang kataypan ni Ethan. Responsibilidad kong tiyaki, maayos ang mga tauhan niya. Hindi na kailangan pa, magre-resign na ako. Ethan, opisyal na tayong magkatipan. Hindi ba't dapat magkita na ang mga mag-anak natin? Abala ang kumpanya. Sa susunod na lang pag-usapan. Lolo, Nako, itong binibini. Siya siguro, ang babaeng nakatali kay Ethan, si Serafina. Ang swerte mo talaga sa mga babae. Kumusta po ang kalagayan ninyo, Lolo? Nagdala po ako ng mga pampalakas. Pasensya na sa nangyari noon. Pero sabi nga, ang hindi pag-alam ay hindi dahilan. Hindi ko po alam na lolo kayo ni Ethan. Kaya ako naging padalos-dalos. Hindi naman po kayo magagalit sa mas bata, tulad ko. Sa publiko, kapag binastos niya ako, magmumukha siyang walang respetong matanda. Binibining Hayes, kahit hindi tayo nagkita noon, hindi mo dapat sinaktan ng matanda. ano pong ibig sabihin nyo, Lolo? Kausapin mo ang nobya mo. Lolo, magiging apo na po ako sa tuhod. May ilang hindi pagkakaunawaan na dapat linawin. Wala tayong pagkakaunawaan. Ang ugali at kilos mo, kilala ko ng husto. Ayaw talagang makinig ng matandang ito. Kung ganoon, huwag ninyo akong sisihin. Ay nak, tulungan ninyo po ako. Hindi po talaga ako marunong lumangoy. Paano ito nangyari? Ang babaeng nagligtas sa akin sa dagat. Hindi matatakot sa tubig na ito. Hindi siya ang nagligtas sa akin noon. Ethan, Itong babae, ano pa ang mga kasinungalingan niya? Lumamig na ang tsaa, alis na tayo. Ethan, Binibining Hayes, Daniel. mukhang hindi interesado si Ethan sa'yo. Pero may nabalitaan ako na may karelasyon siyang babae sa kumpanya kamakailan. Ang pangalan niya, Aurora Vance. Sa mga nakaraang taon, ilan na ba ang nagpakapit kay Ethan? Gustong lahat sumikat sa lipunan. Huwag kang mag-alala, Daniel, ang makakapag-asawa kay Ethan. Sa huli ay ako. Hindi madali ang maging Mrs. Kingston. Pero matutulungan kita. Bakit mo ako tutulungan, Daniel? Dahil ramdam ko ang tunay mong pagmamahal kay Ethan. Tanging isang babaeng katulad mo ang karapat-dapat kay Ethan. At tanging ikaw lang ang makakatulong sa pag-alis kay Ethan sa pamilyang Kingston. Ulitin ang investigasyon. Noong ako'y nalunod noon, sino ba talaga ang nagligtas sa akin? At, ano ang nangyari kay Serafina Hayes? Bago ang kasunduan, ilingid mo ito. Huwag malaman ng sinuman. Si Kevin Thompson kaya? Hindi pwede. Hindi magsisinungaling si Kevin Thompson sa akin. Ethan, ang taong pakakasalan mo ba ay si Serafina Hayes talaga? Sa totoo lang, noong ako'y na-ospital, si Aurora Vance ang tunay na nagligtas sa akin. Mangyari man ang kasunduang ito o hindi, dapat kang pumunta sa pamilya Vance at humingi ng tawad. Mr. Ethan Kingston, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa tahanan ng mga Vance? Vance, narito ako para magpasalamat. Salamat, Aurora, sa pagsagip sa lolo ko. Walang anuman. Mabait na bata si Aurora. Tutulungan niya ang sinuman, hindi lang lolo mo. Kung wala ng ibang bagay, umalis ka na. Vance, nabalitaan kong kami ni Aurora ay nagkaroon ng kasunduan. Mr. Kingston, nakatakda ka ng pakasal. May saysay pa ba yan ngayon? Nagkaroon man ng kasunduan noon o wala? Wala na itong kabuluhan. Vance, ang kasunduan ko kay Serafina Hayes ay makansela. Bago yon, may mga bagay na kailangang patunayan. Ngunit ipinapangako, bibigyan ko si Aurora ng paliwanag. Nais ko ring bumalik si Aurora sa Kingston Group. Aurora, pinagkakatiwalaan mo ba siya? Gusto kong magtrabaho ulit. Dahil sa kasunduan niyong ikakasal, kaya pinayagan kang sumali sa Kingston Group para mapalago ang relasyon ninyo. Pero paano kanya trinato? Wala nang mas perfect pa, wala nang kasunduan. Huwag ka nang bumalik. Marcos, hindi ako babalik para sa kanya. Gusto kong matuto sa Kingston Group. Para matulungan si Edward sa negosyo. Huwag mong kalimutan. Nandyan pa si Serafina. Marcos, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hoy, tingnan mo. Oo, siya nga talaga. Aurora Vance, ikaw ba ang may pakana nito na pina-actress si Ethan sa kasunduan namin? Serafina Hayes, gamitin mo ang utak mo.
Bakit ako pakikinggan ni Ethan Kingston? Hindi ka ba ang nobya niya? Sumama ka sa akin. Ethan, bakit mo kinansela ang ating kasunduan? Hindi ba't sabi mo, pananagutan mo ako? At saka, ako ang nagligtas sa'yo noon. Nagligtas ka. Di ka nga marunong lumangoy. Paano mo ako naligtas? At, yung birthmark sa balikat. Peke rin pala, nagagawa mo pang magtanong kung bakit ko binasura ang kasunduan. Ethan, lahat ito dahil sobra kitang minahal. Masyado kang mataas para sa akin. Kailangan kong gumamit ng paraang para mapansin mo ako. Sinasabi mo bang sa loob ng mahabang panahon, wala ka talagang naramdaman? Serafina, ayaw kong niloloko ako. Bibigyan kita ng pera bilang bayad sa nangyari sa hotel. Umalis ka na. Ethan. Nakita ko ang pregnancy test sa CR. Diyos ko, kanino ito? Aurora Vance. Nakita ko siyang lumabas ng CR kanina. Aurora Vance. Buntis ka. Huwag mong sisihin ang magiging dahas ko. Binibining Vance. Ang mga preparasyon sa kumpanya ay nangangailangan ng agarang aksyon. Salamat sa iyong pagpunta. CJ, Ipadala si Aurora Vance sa kotse na may plakang 668. Aurora Vance. Saan ka pupunta? pupunta ako sa kliyente. Ano pong problema, Kingston? Wala lang. Gusto ko lang marinig ang iyong boses. Huwag na po tayong magbulahan, Kingston. Ano po iyon? Gusto ko lang sana. Itatanong ko lang, tungkol sa tanghalian, may gusto ka ba? Ace Kingston. Nasira ang preno ng sasakyan ko. Aurora, makinig ka sa akin. Huwag kang magpanik. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag matakot. Ano ngayon? Tandaan mo, mabubuhay ka. Ginoong Kingston, may iba pa akong sasabihin. Noong araw na nag-host tayo sa mag-asawang tagabay ng gabing iyon, tayo. Ikaw pala. Ethan, anong ginagawa mo? Lumayo ka. Nakipagtalik ka sa akin. Panagutan mo to. Sama-sama tayong haharap sa peligro. Ethan, bakit ka nagpapakatanga? Ethan, gising na. Huwag mo akong takutin. May tao ba dito? Tulong. Ethan, huwag. Huwag kang makatulog. Huwag mo akong takutin. Gising ka na. Aurora, anong nangyari? Marcus, okay lang ako. Iniligtas ako ni Ethan. Doktor, Ginawa na namin ang lahat. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Maging handa sa pinakamasama. Kuya. Marcus. Marcus, hindi ka ba sikat na doktor? Maaari mo bang iligtas si Ethan? Marcus, pakiusap, iligtas mo siya ngayon na. Aurora, huwag kang mag-alala. Makakabuti si Ethan. Marcus, kumusta na si Ethan ngayon? Ligtas na si Ethan sa panganib. Ayos yan. Maraming salamat, Marcus. Marcus, 3 araw nang hindi nagigising si Ethan. Anong dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, Aurora. Kakalabas lang niya sa operasyon at kailangang magpagaling. Magpahinga ka muna. Baka magising si Ethan at makitang masama ang pakiramdam mo. Aurora, Ethan, gising ka na. Gising ka na. noong bata ako, sa tabi ng ilog ng Arcadia City, may iniligtas ka bang maliit na batang lalaki? Ako nga. Ikaw pala yon. Ethan, anong ibig mong sabihin niyan? Ako ang batang lalaki na yung iniligtas noon. Noong una, ang dahilan kung bakit hinayaan ko si Serafina Hayes ay dahil, sinabi niya, siya ang nagligtas sa akin noon. At nang gabing yon, nang magising ako, nasa tabi ko siya. Pinilit niya ang kasunduan namin. Hindi ko inakalang si Serafina Hayes ay gagawa ng masasamang bagay. Natatakot ako sa kanyang ginagawa. Hindi lang yan. Ethan, tama ka.
Parang may nalalaman ka sa sinasabi mo. Ang preno ng sasakyan mo, Si Serafina rin ang may gawa. hindi niya kayang gawin. Lahat ng ito mag-isa. Dapat mayroon siya kasabwat. Galing ito sa kasabwat ni Serafina, ipinadala sa akin. Kung bakit niya ito ipinadala sa akin. Malalaman natin kapag nalaman natin. Ang nasa likod nito, Alainan, bakit mo iniwasan ang kumpanya? sabi ni A.F. Thompson, may urgent na trabaho sa kumpanya. Si L. Thompson, Talaga, hindi ko inasahan ito. Sir, ano ang nangyari? Paano ka na-aksidente sa sasakyan? L. Thompson, sabihin mo sa akin. Bakit mo ginawa ito? Patawad. Hindi ko alam na si Miss Hayes ang magmamanipula ng sasakyan. Akala ko gusto lang niyan alisin si Miss Vance, ang iyong nobya, kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi nobya ko si Serafina. Ang taong mahal ko ay palaging si Aurora. Siya rin ang nagligtas sa akin noon. Serafina, palagi siyang nagsinungaling sa akin. Mr. Kingston, Miss Vance, taos puso akong humihingi ng tawad. L. Thompson, alam kong ikaw, tulad ko, gusto lang ang pinakamabuti para kay Ethan. Dapat tayong magtulungan para hulihin ang tunay na salarin na gustong saktan siya. May magagawa ba ako? Sabihin mo sa akin, Miss Vance. May detalyadong plano ako. Kailangan ko ang tulong mo. Na-aksidente sa sasakyan si Aurora Vance. Aksidente. Nasa emergency room siya ng ospital ngayon. Ikaw ba ang may kagagawan? Nako, nakakalungkot naman yan. Pero ang ganitong pangyayari, palatandaan ng masamang swerte niya. Alam mo bang kasama rin si G. Kingston sa aksidente? Mas malala ang kanyang kondisyon kaysa kay Aurora. Gusto mo rin bang patayin si G. Kingston? Ano to? Paano nangyari yun? May natanggap na mensahe si G. Kingston na pumunta doon. Hindi mo ba alam? Ginoong Thompson, pakiusap alagaan mo muna si Ethan. Huwag mong pabayaang may mangyat, ako na ang bahala dito. Daniel, ikaw ba ang nagpadala ng mensahe kay Ethan? Alam mo bang kung hindi, dahil sa'yo, patay na sana si Aurora Vance ngayon. Akala mo ba ginawa ko to? Para lang maging asawa ni G. Kingston ang gusto mo? Daniel, gusto mong kontrolin ang Kingston Group. Gagamitin mo ako para kay Ethan. Dapat sa akin napunta ang posisyong iyon. Kung gagamitin kita, ibig sabihin tanga ka lang. Sasabihin ko kay Ethan ngayon din. Sige, gawin mo. Tuloy mo lang. Kapag nalaman niya ang totoo, kung malaman niyang nagtulungan tayo, may pag-asa ka pa bang makapag-asawa sa Kingston? Maging matalino ka. Tulungan mo akong alisin si Ethan. Bibigyan kita ng $200 milyong. Ano sa palagay mo? Ethan, kumain ka ng sopas. Ako mismo nagluto. Salamat. Naloko na ako ni Aurora Vance dati. Hindi ko napansin na tunay pala ang nararamdaman mo. Pagkalabas dito, magpakasal ulit tayo. Paglabas ko, muling tayo ay magkasundo. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba alam? Hindi kita iniligtas. Ikaw pa nga ang nagligtas kay Aurora Vance. Muntikan ka ng mamatay, si Aurora Vance. Magkasosyo sina Vance at Kingston. Bibigyan ko ang pamilya Vance. Teka, Ethan, huwag mong inumin ang sopas. Nalamigin na ito. Magluluto ako bukas. Sige, susunod ako sa'yo. Aurora. Mas kapanapanabik ang susunod. Ang hirap lang, araw-araw. Sa pagharap kay Serafina, pinipilit mumiti. Nakakapagod. Kailangan ko ng aliw. Anong aliw? Ethan, naaawa ako sa'yo. Sana matapos na ang tangang palabas na ito. Para tayo'y magkasama ng hayagat. Huwag mag-alala. Para sa kinabukasan. Sulit ang lahat. May sasabihin ako kay Marcus ng pribado. Lumabas muna kayo. Marcos, huwag mo namang saktan si Ethan. Sobrang mahina ang kalagayan niya ngayon. Iniisip mo bang aapiin ko siya? CJ. Alam kong gusto mo si Aurora. Pero, hindi ako makakapala ng patas sa'yo. Ethan Kingston. Tandaan mo, ako ang nagligtas sa buhay mo. Iba yon. Para sa akin. Mas mahalaga si Aurora kaysa buhay ko. Ano ba ang gusto mo? Bago ko ligawan si Aurora, kailangan ko ng tulong mo para magpakita ng drama. Kailangan kong ituloy ang kasunduan kay Serafina Hayes. Boss, nabalitaan kong pagkatapos ma-discharge ni Ethan Kingston, papakasalan niya si Serafina Hayes. Ano daw? Yang babaeng mapagsamantala, hindi niya pala sinunod ang ating plano.
Walang katotohanan yan. Hindi ko hahayaang mawala. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay masayang lang. Eko, ano na ang gagawin natin? Ano ang dapat nating gawin? Mukhang kailangan kong maging brutal. Matupad man ito, ay nakasalalay na rito. Mr. Thompson, salamat sa patuloy na pagtulong mo pagkapasok ko sa pamilya Kingston. Gagantimpalaan kita ng husto. Tungkulin ko lang po ito. Nanay, maganda ba ako? Maganda. Ang ganda-ganda ng anak kong ito. Kumpara kay Aurora Vance. Mas maganda ka ng todo. Anak, pagkatapos mong makapag-asawa sa pamilyang Kingston, sana ay huwag mo kaming limutin. Hindi ako tulad ni Aurora Vance, yang walang utang na loob. Iba ako, makipagtulungan ka ng kusa. Kapag naging asawa na ako ng Kingston at naging Mrs. Kingston na ako, di kita pababayaan. Serafina, anak, ikaw talaga ang aming minamahal at mabuting anak. Ang gwapo sa suot mong damit. Ano yon? Di ba ako gwapo palagi? Huwag mong kalimutan, malaking palabas ngayon. Pagkatapos nitong palabas, marami akong sasabihin sa'yo. Mr. Kingston, oras na. Isama mo na si Serafina Hayes sa entablado. CJ. Hintayin mo ako. Sige na. Miss Vance, may mali. Wala na sina Mr. Kingston at Miss Hayes. Pakawalan nyo kami. Sino kayo? Palabasin nyo kami agad. Oh, Daniel. Kingston. Ang galing mong umarte, ha? Hindi mo nga mailigtas ang sarili mo. Nagmamagaling ka pa rin. Nagmamagaling ka pa rin. Nakikiusap ako. Pakawalan nyo na ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Babaeng tulad mo na sumisira sa pangako. Mas mabuting tumahimik ka. Kung hindi, papatayin kita. Daniel, alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi mo kailangan. Naabutin pa sa ganito. Lahat ito dahil sa paboritismo ng matandang iyon. Kung hindi dahil sa iyo, sa akin ang pamilyang Kingston. Ang mga paraan mo. Kung ikaw ang mamamahala, mabubuwag ang pamilyang Kingston. Alam mo ba kung ano ang ayaw kong ayaw sa'yo? Yung pagmamataas mong na nakikita ko sa mukha mo. Kahit mabasak man ng Kingston, dapat sa kamay ko mangyari. At tungkol sa iyo. Puno ng mga bomba ang paligid. Pagdating ng tamang oras. Tapos, boom. Magkakapira-piraso pa. Tingnan natin, makapag-sermon ka pa. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pahintulutan mong umalis ako. Nagmamakaawa na ako. Sige. Halika rito. Gusto mong pakawalan kita? Sige. Patayin mo siya. Patayin mo siya at pakakawalan kita. Aaron, kumusta siya? Okay naman si Ethan, di ba? Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala. Aaron, bilisan mong matunto ng lokasyon nila. Nakuha ko na. Nasa isang abandonadong pabrika sa labas ng bayan. Na-deploy na ang SWAT team. CJ. Naniwala ka? Pakakawalan niya ang isang saksi nang basta na lang. Ay, Diyos ko. Isang sinungaling. Kung gusto niyong mamatay kasama niya, sige. Pakawalan mo siya. Ah, talaga? Kung sabi kayong lahat na magsama-samang mamatay, pagbibigyan ko kayo. Anong nangyari? Huwag nang abalahin, mga bambang yon. Matagal ko nang pinawalang bisa ang mga yan. Pangahas mo akong sinuntok. Kung hindi ako makakalabas ng buhay ngayong araw, dadalhin kita sa hukay. Huwag kayong gagalaw. Manatiling hindi gumagalaw. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa ng lahat.
Huwag mong kakalimutan ito. Ang sasakyan ni Aurora Vance. Sino ang gumalaw? Anong sinasabi mo? Mga opisyal, huwag ninyong pakinggan ang kalokohang ito. Ethan, natutuwa akong ligtas ka. Marami pa tayo kailangang gawin. Hindi ko hahayaang masaktan ang sarili ko. Ano pa ang natitira? Hindi ba natin natapos ang lahat? Hindi ko pa masasabi. Kapag natapos na ang lahat ng pupunta ako sa lugar mo. Aurora. Naghihintay para kanino? Si Ethan Kingston? Hindi naman. Nag-iisip lang, saan pupunta sa susunod na mga araw? Gusto mo mag-beach trip ng ilang araw? Magandang magbago ng tanawin. Masyadong mainit, ayoko pumunta. Saka, marami akong gagawin. Hi, Aurora. Hoy, hoy, hoy. Hindi ka pa nga nagpapalit? Anong nagmamadali? Muntik ko nang malimutan. Alin kaya ang isusuot ko? Bakit walang ni isang maganda? Sa totoo lang, Aurora, bagay ka sa kahit ano. Kung si Ethan Kingston, may reklamo sa'yo, papauliyasin ko agad, siya. Sige Marcos, labas ka muna. Kailangan kong magbihis. Hindi mo pwedeng ikulong sa bahay ang dalagang anak. Ethan, sigurado ka na ba talaga ngayon? Huwag mong sabihin mamaya na may bagong kasintahan na biglang sumulpot. Ginoong Vance. Seryoso ako kay Aurora. Nagkamali ako noon, ngunit pakiusap Vance. Bigyan niyo po ako ng tsansa, napatunayan ang sarili ko. Kung pakakasalan mo ang aming kayamanan, hindi sapat ang mga salita lamang, hindi ganun ka-simple. Kailangan mo munang dumaan sa aming pagsubok. Ang laso na ito ay aking inimbento. Si Aurora lamang ang may antidoto kapag saktan mo siya sa hinaharap. Wakas na ng buhay mo, matapang ka bang inumin ito? Anong ginagawa mo? Hoy, Ethan. Anong kinain mo? Ilabas mo yan. Naku, Ethan. Ano ba? Ipinakain mo sa kanya? Halika rito. Uminom ka nito. Mint na candy. Ethan Kingston. Binabati kita sa pagdaan sa pagsubok. Ang nais kong sabihin ay, Aurora, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita.